Hindi nakapag-video kasi sobrang na-busy kami. Ang i-feature natin today is the LT52S at saka itong Arcturus URGI Saber. Arcturus Saber URGI MK16 9.5 inches. So, unahin ko na itong Lancer TAC na AK. So, ang dami kasi naghahanap ng mga nakaraan ng AK na Lancer Tactical. So, wala na kasi kaming yung real wood and yung tawag dito. May isa pa yung kulay black LT50 yata yun or LT51. Ang meron na lang tayo is the LT52S. So, front assembly is polymer. Yung outer barrel niya is metal. Sights, naka AK flash hider. Metal yung top cover. So, battery compartment nandito. Ang kasya dito is LiPo na stick type. So, selector, ito guys. Metal selector and then folding yung stock niya with swivel na. Ayan. So, ganyan yung siya na-fold. So, for internal parts, naka 6.0. Teka, hindi na yata bumalik Ayan. Ayan, okay. Kinabahan ako Akala ko hindi na babalik Okay, so, naka 6.03 mm na siya na inner barrel. Actually, nandito yung upgrade niya. So, naka 6.03 mm na inner barrel, tight barrel. And then, naka steel stamp na receiver. Yun pala, hindi ko nabanggit. Ito yung receiver niya. So, ayan, medyo nag-loosen yata yung yung sa receiver niya. So, mamaya na namin i-fix. Medyo nag-loosen. So, naka 6.03 mm na inner barrel. 400 to 420 FPS out of the box. Then, may siya, magazine siya na na polymer. Ito yung Bakelite magazine, which is nasa 550 rounds. And then, piston is metal na, teeth na, full steel teeth na. And then, 19K motor. Binasa ko na lahat talaga. So, 19K motor. And then, sabi dito naka-ETU siya, pero alam ko sa G2 na AK wala siyang ETU. Okay, so naka-LiPo ready na rin. And naka-quick change spring system. Okay. So, ito mamaya natin ito i-fix. Lumuwag. Ayan. So, grip niya is polymer. And then, ang price nito is nasa 11.5. Makikita nyo to sa G-Drive natin. And then, yung half assembly niya, guys, ito. So, nandyan yung adjustment. Okay. So, tetest na natin. So, yung battery. Ito. Milaw. So, may mga instances kasi na akala namin okay na yung audio. Pagka-play ng video, wala pala. Okay, so dekamot yung magazine, high cap. By the way, kasama niya sa box, may kasama siyang BB na .20. Sige, test natin. So, yung semi-auto, yan, nasa pinakababa. 396 full auto. Consistent 390. So, what do I feel? Ano yung naramdaman ko dun sa response niya? Okay naman. Maganda. Hindi siya late. And hindi rin siya malalim. So, saktuhan lang. Ito, pakita ko sa inyo. So, hindi pa siya naka speed trigger. Pero maganda yung response niya. So, FPS 390 out of the box. Again, LT52S. Kung may mga karagdagan kayong tanong regarding this unit, PM lang kayo sa page natin. Sige, punta tayo dito sa sa next unit.
Ito yung ano, yung Arcturus na Saber. Ito siya, full metal unit. So front assembly is naka M-lock. Wala kayong makikitang kahit na anong marking sa kanya. And then metal. So may rail na rin siya doon sa taas for attachment. And then receiver niya is metal din, wala ring markings except dito sa Arcturus markings doon sa gitna. And then meron na rin siyang swivel. Charging handle is metal. Medyo pa butterfly type yung itsura ng charging handle. And then naka-rotary type chamber. Ayan, working yung release. Same kay ENC. Ayan o. And then, mag catch is isang side lang. Ano? Okay. So, may battery na to. And then, selector is metal. Naka-SL stock siya. Adjustable. Okay, metal yung buffer tube. And then, naka-tri-prong siya na, na flash hider. So, solid unit. Kung mahawakan nyo siya, napaka-solid ng unit. And wala siyang kahit na anong makikitang wobble or any na gumagalaw dun sa unit. Kasi may mga units na na medyo may wobble sa ganito, may wobble sa ganito, medyo gumagalaw sa ganito. Ito guys, yung feeling niya is very solid talaga. And very realistic. Nakalimutan ko yung price nito, pero good deal din to. Makikita nyo to guys sa Arcturus folder natin. By the way, yung outer barrel niya is metal din. And meron na rin siyang doon, rod doon, tsaka gas block. So talagang solid talaga siya, hindi talaga siya gumagalaw. And then kasama nito sa box, meron siyang kasamang quality certificate. Nakalagay dito is nasa 400 FPS siya out of the box. So pumasa naman siya sa quality checking nung Arcturus paglabas sa factory. And then meron na rin siyang kasamang grip extender. Kung medyo malaki yung kamay mo, ito. May grip extender siyang kasama. And then kung hindi niyo nakita yung sights doon, may kasama na rin siyang sights. Ayan. Foldable sights. Adjustable yung likod. Ayan, ito. And then magazine, dalawa yung kasama niya, isang mid-cap at saka isang high-cap magazine. So, ang ititest na lang natin is mid-cap. So, mga nasa 120 rounds to. And then, itong high-cap nasa mga 550, siguro mga nasa 300 rounds. Pareha siyang PMAG. Hindi kamot yung isa di-spring. Battery charger, wala pa siyang kasama. Okay, test natin. Check nyo na lang guys ha. Okay, firing. Nasa 400 plus. Okay, so nagsisinungaling to. Mas mataas pa siya sa ini-expect natin. Nasa 400. Sabihin natin 410. Mag-reach pa siya mga sa 425. Okay, auto. Again, and again, quality is solid talaga. Arcturus brand, Saber. Check nyo na lang sa folder natin. Guys, ayun pala, nakalimutan ko sabihin kung ano yung na-feel ko dun sa trigger response. Maganda rin yung trigger response niya. Ano rin siya, tawag dito. May tawag dun eh. Parang nakalimutan ko yung basta yun na yun, maganda yung trigger response niya. Responsive yun. So, ayan. Hindi rin siya malalim. Though hindi pa siya naka-speed trigger. Siguro magdadagdagan pa yung performance ito. Or may enhance pa ako naka-speed trigger. Okay? So, overall, appearance and quality nung unit is maganda. And performance, ayun, nakita nyo naman nasa 420. And yung RPS niya siguro naglalaro din sa mga 15 to 17. Okay? So, Arcturus Saber. Check nyo na lang to guys sa G-Drive natin. And para sa mga new subscriber namin, guys, may physical store kami dito sa Sampaloc. Open kami 10 AM to 7 PM Monday to Saturday.
And kung may mga tanong kayo, diretso kayo sa Mavs Tactical namin.